C sa Double B! Alright, ngayon pag-uusapan natin, Weng, yung mga pag-iingat kaugnay po ng papalapit na Pasko, mga kapuso. Marami na ring mga insidente na sunog Nung Dito lang sa Sabado, 6 ang Maynila, patay doon. ang dami sa 6, Maynila, no? isang Sunod-sunod pamilya. at hindi maganda o gagayo yung local government po ng Manila dahil po sa kaliwat ka ng mga sunog na nangyayari po ngayon. Syempre alamin natin ano ba yung mga kinakailangan pag-iingat na gagawin, ano? Christmas lights. Ano man dami na discratch yan. Tatandaan mo si dating speaker Yes. JDV, no? Yes, Si Jose totoo de yan. Venecia. Namatay Christmas po yung light isa ba sa yun? mga anak niya dahil po sa nasunog na Christmas light, mga kapuso. Nasa linya na po natin, Fire Senior Superintendent Annalie Carbajal Atienza, tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection. Superintendent Atienza, good morning and advance Merry Christmas Christmas po sa inyo. Si Joel Siweng po Good ito. morning, ma'am. Magandang umaga po, Sir Joel Mamweng. Merry Christmas po sa ating lahat. Okay, alamin namin, ano ba ang mga paalala na ginagawa ng Bureau of Fire Protection? Mukhang busy na naman kayo ngayong season na ito. At sa Tama tuwing po, opo. papalapit ang bagong taon, Weng, parating ang ginagawa ng media, nagbibilang tayo ng mga sunog. 'Di ba? At ang nakakalungkot doon, minsan nagbibilang ka rin ng mga nasasawi, Mga namamatay. 'di ba? Ano, ha? So ano mga dapat alalahanin ng ating mga kababayan habang papalapit po tayo sa bagong taon? Tama po, medyo nakakalungkot po itong mga kaganapan recently na meron na naman po tayong mga casualties at patuloy din naman po ang Bureau of Fire Protection, lalong-lalo na ngayong season na ito. Ito na naman tayo sa Christmas lights. Kaya patuloy po ang ating pag-iingay, quad media, mga ugnayan sa barangay. Meron din po tayong mga distribution of flyers, mga posting ng ating mga advocacy tarpaulins, and yung ating rekorida. Araw-araw din po yan sa ating mga municipalities ginagawa. Ganun na rin po yung tinatawag natin ngayon na Fire Square Road Show. Ito po yung pagdayo ng BFP sa mga malls natin kung saan doon po tayo nagpa-public address at may mga activities po tayo doon na maaari pong daluhan ng ating mga nagmo-mall na mga kababayan natin, lalong-lalo na mga kabataan po. Nakataas na po ang alerto nyo ngayon, ma'am, sa buong Bureau of Fire Protection nationwide. Yes po, ma'am. Tayo na po ay patuloy na bibigay ng intensified fire prevention activities po. Okay, pero siguro para malaman natin kung gaano ba naging kagrabe yung mga sunog ng buong taon kasi konting panahon na lang 2025 na gaano po karaming naitalanin yung sunog for 2024 at least until today. Nationwide po tayo ay nagkaroon na ng 17,423 kumpara po nung nakaraang taon 15,368. Mas dumami pa. Dumami ngayon, Opo, 13% increase po. Anong nakita niyong dahilan kung bakit tumaas po ng 13%? Dito po kasi sa datos natin, majority of the fire incidents are residential. So tinitingnan po natin talaga yung kaalaman ng household. At kaya doon po tayo nakatutok yung ating patuloy pong pagpapalawak ng EDI na emergency drill in the home. Dahil doon po talaga nakikita nating mga insidente ng sunog. Ilan po naman yung nasawi doon sa 17,000 plus na sunog na yan? Sa statistics po natin, around 309 po ang ating naging fatality. Compared to ilan po last year? 288 po. Tumaas din ang mga namatay. Oo. Okay. Etong mga nakalipas na kailan ba kayo nagsisimula mag-monitor ngayong panahon ng Pasko? Nagsisimula yung from the date na tayo nagsimula. Nakakailan na po tayo, Senior Superintendent? Ng fire incident po natin, sir? Opo, ng panahon Pasko. ng Pasko. Ano ba tayo? Usually ba nagsisimula tayo magbilang pagdating ng November? Paano? Basta po related po sa Christmas event, no? Like for example, itong mga palamuti natin, mga Christmas lights natin, pailaw. Diyan na po, kinakount na rin po natin however, kahit paano yung Christmas season ng mga fire incidents. So ilan na po? Magmula tayo po yung nagsimula magbilang? Sa ngayon po, we're looking into around 9 na related Christmas lights na fire incidents po.
Yan ang Initially, sinasabi. Oh, opo. yan ang parati natin sinasabi, no? Actually, ang DTI nagpapaalala. Pagka bumili kayo ng Christmas light, Yes. Weng, kinakailangan yung merong PS mark o kaya Yes. merong ICC. Yes Usually, po. pagka ICC, imported. Pagka PS mark dito ginawa. Pero kadalasan yung ating mga Christmas light ginagawa sa abroad, Weng, tapos ini-import lang natin dito. So dapat yan may ICC marking. Ang problema po, yung iba ho talagang doon lang ho yata sa kanto kayo sa bangketa bumibili ng Tapos Christmas nangangarin light. mo, buy one, take one. O tsaka, Weng, siyempre pipiliin nila yung mura. Mura. Tapos maninipis po yung kable nun. Totoo lang, Yung cover ng wiring nun, ang nipis. ang ano ngayon, ang 100 lights na Christmas light, isang box niyan, is about 500 pesos. Yan yung certified at dumaan sa mga Yan inspection. yung average Ito yung na average presyo. price. Alright. Pero ngayon, talagang meron pa rin nagbebenta 100 piso. Di ba? Pag doon masyadong walang mura, magduda red flag kayo. na yun eh. Correct. Weng, di ba? Red Oo. flag na yun eh. Dapat, di ba, ewan ko, kasama ba kayo ng ilang mga ahensya o ng gobyerno sa pagmamonitor doon sa mga tindahan na nagbebenta nitong mga uncertified Christmas lights na ito? Senior Superintendent. As to the monitoring po sa pagbebenta, unfortunately, hindi po kasama ang BFP. However, during response, doon po pumapasok ang Bureau of Fire Protection. Paano po yung halimbawa? Mas alam ko tumitindi yung monitoring ninyo, ma'am, pagpapalapit naman yung New Year, hindi ba? Dahil nandun yun talaga mas marami po ang sunog dahil sa paputok. Yes po. Oo. Pero recently, bumaba po ang sunog natin pag New Year dahil 'di ba, hindi tayo ganun katindi gumamit po ng mga Yes paputok. po, yes. Opo. Tama po yun. Malaking bagay po yung mga LCEs natin or mga mayors natin na lalabas ng city ordinances na bawal na po talaga ang papaputok sa mga, especially sa residential areas. Instead, inihikayat po natin ang community to join sa fireworks display na nilalaan itong ating mga LGUs. Kaya lang yung pang-araw-araw na sunog yun ang nakakabahala, ma'am eh. Kasi doon mas marami po ang namamatay. Opo. Ano ba yung pamantayan natin pag sa residential area? Tayo ba ay may periodic na pag-check halimbawa sa isang barangay, i-check nyo lahat ng residential doon? O masyado nang luma yung wiring ninyo sa kuryente, baka gusto nyo palitan na yan. Wala bang ganon ang Bureau of Fire? I think kasi kailangan natin bumaba down sa mga bahay-bahay para matampat natin yung mga sunog, ma'am eh. Opo, noong 2019 po nilunsad yung ating Oplan Ligtas na Pamayanan. Ito po yung pagbabahay-bahay nga po, gaya ng nabanggit ninyo, ng ating Bureau of Fire Protection na nag-i-interview sa mga bahay-bahay and helping them to identify the hazard sa kanilang tahanan. Tama po kayo, isa na doon yung mga linya ng kuryente. Okay. However, sa dami po nito, plus pumasok po yung pandemic, so nag-modify po tayo. And right now, balik po ulit tayo sa ganon. At isa pa po dyan yung ating mga informal settlers. Yun po ang madalas nating nakikita na nagkakaroon ng problem when it comes to fire safety education. Kaya yung ating mga barangay fire brigade ay ini-educate na rin po natin, ini-empower na rin po natin sila para samahan tayo sa pagpapakalat po nitong fire safety education. Actually, ano yan, Weng? Maganda yun. Gusto ko yung plano ng Firecracker program. season na po ngayon eh. Opo. Talagang dapat nag-iingat po tayo lalo na doon sa mga hindi naman dumaan sa mga sa mga panuntunan ng gobyerno ng mga firecrackers. Ang grupo ng mga nagbebenta ng firecrackers dito, Weng, yung mga manufacturers, ang panawagan nila sana masawa tayong pagpasok ng mga smuggled Yes. na Kasi yung walang firecracker. kontrol ng gobyerno doon eh. Totoo, number one, hindi na nagbabayad ng buwis. Totoo Tapos hindi yan. pa natin alam kung dumaan sa mga Safety panuntunan yan, procedures, safety yes. procedures, mga kapuso, and so on. No? Ang panawagan po nila, sana matulungan daw sila ng gobyerno sa pagsasawatan nito. Ano bang panuntunan ng Bureau of Fire Protection? I'm sure kayo nakabantay na po sa Bukawi, di ba? Nandiyan na po yung bentahan po ng mga firecracker eh. Pero nasasawata ba natin pagka imported at smuggled, fire superintendent? Sa Bureau of Fire po, medyo wala po tayong access sa ganun. However, again, we are on the response side, but prevention pa rin ang ating pinapakalat at doon po tayo nakatutok like ito nga pong ating mga programa ngayon na nakalatag. At yung pag-standby sa mga tindahan ng ating mga firecrackers. However, yun nga, yung mga ganyang nakakatakas or nasa pailalim na pagbebenta,
ang atin na lang pong hinihikayat yung community mismo na sana wag niyo na pong tangkilikin. Dahil hirap po talaga. Nakikita niyo naman yung mga insidente ng sunog natin ngayon, hindi na po talaga biro yung mga nangyayari. Paano natin malalaman na yung tao bumibili po sa mga legitimate yung mga pinapayagang firecracker dito po sa bansa? Paano ba saan ba pupunta? Kailangan ba dapat sa tindahan mismo na may certification ba ang Bureau of Fire sa mga tindahan bago makapagbenta? As to certification ng pagtinda po, kasama po siya sa business permit. However, yun nga po, yung mga hindi dumadaan, yun po ang kadalasan nating nare-respondihan. Kaya yung community po ang ating ini-encourage na doon na po kayo sa mga, mayroon po sa mga malls. Minsan din po ang problem natin, mga online. So yan po, hindi rin po natin na monitor at yung paggamit na lang, saka na lang natin nalalaman na ito pala ay kung saan-saan lang nabili. Ang atin po talagang pinapalawak ngayon is yung hanggat maaari, wag na nga po sana tayong mag-fireworks sa ating mga residential areas. Ito yung magagawa talaga yung pag naisabatas mo rin yung pagbabawal Yun di ba, nga Joe? oo, Kasi, ngayon ba mas maigpit? Kasi nung Duterte administration, maigpit po yung pagbebenta po ng paputok tsaka wala talaga walang bahay-bahay na nagpapaputok Totoo, noon. Oo. dahil natatakot sila dahil nga huhulihin, di ba? Ngayon ba merong mga pag-igpit na kamukha nung nung Dati. nakalipas na administrasyon? Sa ngayon po, I believe ganun pa rin po ang ating mga local government units na natili pa rin po yung kanilang ordinances na bawal pa rin po yung firecrackers sa mga residential areas. Okay. Lalong-lalo na po dito sa NCR. Sige po, nasa inyo po Ano lang, bilin lang natin, Joel, Sige, yung bahay-bahay, ma'am, sana mas maging masigasig kasi talaga Mas na doon masidhi, pa ang ugat. At saka, pag nagkasunog sa mga bahay, Joel, katulad doon sa Maynila, ma'am, 6 ang patay, Kaya nga, Diba? Kaya lang minsan, si Kapitan pa ang promotor ng pagpapaputok Di ba? sa barangay. Diba? Minsan may inis ka Hindi, sa akin yung kampanya nila na yung kahit po hindi seasonal lang Fire Prevention Month o Pasko Bagong Taon, dapat regular, periodic talaga yung pag-iikot sa mga bahay-bahay ni Totoo yan. Superintendent. Actually, hindi lang Yes, hindi lang firecracker, senior superintendent ang problema natin sa sunog, pati yung mga jumper. Correct. Tatandaan niyo yung may mga Yes, insidente sir. ng jumper, Meron ba tayong campaign against jumpers? Yes, sir. Tinututukan din po yan in collaboration with Meralco and other electric companies po. Alright, sige. Ma'am, Mag-ingat salamat po kayo. po. Salamat po, Good luck po. And advance Merry Christmas po sa inyo. Salamat po. Ingat po tayong lahat. In case of emergency, dial lang po 911. Thank you. Alright, Fire Senior Superintendent Annalie Carbajal, Atienza, tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection. Galing sa amin. Hilingan, walang pinoprotektahan.